Hello guys, good morning po dito. Ang time po dito ay 9 o'clock. Katatapos ko na mag-exercise. Tingnan mo yung mukha ko. Mamula-mula. Ito. Ang init. Ang init na ang lamig. Ngayon guys, ang topic natin today is all about me and sa tatlong bata, sa anak ni Efren, sa mga pamangkin ko. All about allowance sa Pinas, sa school. Ngayon, pag-uusapan natin yan. Ang init. Nag-exercise ako. Ngayon, ang mga bata, nag-ano sila, nag-jeepney, diba? Kasi hindi sila naglalakad. Ako noon naglalakad ako eh. Pamasahin nila sa jeep, I think they're 20 pesos per balikan na. Kasi sa singkang lang naman sila nag-aaral. Pinapaaral ko sila guys, 3 sila. 2 high school at 1 elementary. Yung isa ay grade 5 na, I think grade 4. Tapos yung isa high school, yung isa 3rd year na. Ngayon guys, yung father naman nila, wala naman din silang trabaho, you know. Kapatid ko wala talagang trabaho. Ang dalawa kong kapatid, ang isa kong kapatid nagko-construction. Ang isa naman, nasa bahay lang, ikot-ikot, mga ganon. Ngayon, hindi siya makabigyan ng allowance. He quiet. Hindi siya makabigyan ng allowance. Hindi siya makabigyan ng allowance sa anak niya kasi kulang sila kasi wala siyang trabaho. Ngayon, para ma-short na lang naman, binibigyan ko sila ng 385 per week. Tumaas na rin. Tinaasan ang isa kasi high school siya. Minsan may work, may pasok siya Saturday. So, dinagdagan ko ng konti. Ang allowance nila ay, ang isa, 185 per week. Ang isa naman ay 150, ang isa naman ay 50 pesos kasi dyan lang naman siya sa nilalakad lang yung school niya. So may food naman sila minsan sa government, may nagluluto minsan sa school, yung mga ganun. Ngayon, sabi ko, sige, tulungan na lang kita para makapag-aral ang mga bata. Ngayon, ang topic natin dito, yung isa niyang panganay, parang, alam mo, pag panganay ka talaga, mas mahal ka ng magulang mo. Nakikita ko talaga yan. Tsaka napipil ko, kasi noon naman, kapatid ko si Marian, mahal na mahal rin ng father ko, tsaka mother ko. Kahit mahal talaga siya, kasi siya yung panganay. Si Efren, Marian, sila yung pinakamahal kasi sila yung unang lumabas. Ngayon guys, yung 3 bata ko yung nagpapaaral. Sa isang buwan, linggo-linggo nagpapadala ako pag tuwing sahod namin, padala ko kaagad doon. Kung wala silang text, hindi ako nagpapadala. Pero kung may text sila, magpapadala ako. Ang sabi ko sa kanila, mag-text sila ng Sabado para ma-prepare ko ng Sunday dito. Mag-text sila ng Friday para Sabado dito. Ma-prepare ko ng Sunday. Aalis kami. Mapapadala ko kagad ng pera. Minsan hindi sila nag-text. So hindi kami sila papadala. Minsan late na. So ngayon, yung anak ni Efren na panganay, mahal na mahal yun ni Efren. Puro ila ganito, ila ganyan. So hopefully si ila makatapos, makatulong kasi may history na rin ako eh. Si Marian noon, puro
mother ko, father ko, nanay kay tatay, puro na lang Marian, Efren. Kami naman ni Vicente, wala na. Itsapuera na kami. Efren. Itsapuera na kami dalawa. Bago naman sila si Unoda, tsaka si Bijilin, si Tata. Ngayon, sabi ko sa kanila na magsikap sila na makapagtapos. Kasi ako nagsikap ako na magtapos kahit wala akong baon, nilalakad ko yung school. Lakad ako ng lakad ng school hanggang lang makatapos ng school. Maulanan, makuminitan, maglalakad ako. Makatapos lang ako ng pag-aaral. Sila, nahihiya sila maglakad. Alam mo, iba na nga yung mga bata nahihiya maglakad. Ang gusto di cellphone. Social na. Ang gusto mga ganito. Social na sila. Hindi na sila yung katulad ng mga bata pa noon na magbabasan na lang ng comics. Ngayon wala ng comics, puro computer. Yung bunso, yung lalaki, puro computer. Pagdating ng school, tapo na kagad ang bag. Alis na, punta na ng computeran. Doon na yan titira hanggang maghapon. Di na yan kakain, tanghali kung hindi tatawagin. Yung dalawa namang babae, di rin titira yung bahay. Titira lang ng bahay, iihi, kakain, lalabas. Hindi na yan. Diyan na lang sila. Doon na yung buhay nila sa labas. Para silang yung mga taong kalye. Yun. Mga minsan nga sinungaling pa sabi nga sa bahay lang. Pero yun pala ay may nakikita sa kanya. Ito yun. Yung kala. 7 o'clock. Nandun pa sila sa labas. Wala pa silang yung mga tipong ganon. Yun sila yung mga batang minsan hindi na nadidisiplina kasi wala nga silang mother. So ako naman, pag ako nagalit, nagsisigaw talaga ako sa kanila. As in, sisigawan ko sila. Hanggang sigaw lang ako. After ng sigaw, hindi ko rin sila maano na kung anong iuutos ko nila kasi hindi sila ayaw nila sa akin na utusan ko sila, pagsabihan ko sila, ayaw nila. So, ang disiplina ko na lang kung ayaw mo sa akin, hindi rin kita bibigyan ng pamasahe. Bakit? Ayaw mo sa akin, ayaw ko rin, diba? So, ngayon, pamasahe sa akin sa mga bata, yun ang allowance ko, 385 per week. Bibigyan ko pa yan sila ng bigas sa isang buwan, 2 beses. Itlog, bigas, itlog, cooking oil, ano ba, noodles. Yun ang ibibigay ko nila. Yung pang breakfast talaga every morning. Yun ang binibigay ko every week. Hindi naman every week, twice a month nagbibigay ako sa kanila. Mayroon akong kinukuhaan doon tapos nagbabayad lang ako. So every month nagbabayad din ako ng bigas tsaka yung mga nila. So, yung kuryente nila ako rin nagbabayad. Minsan napagod na ako. Minsan susuko na talaga ako. Suko na ako kasi simula ako nag-abroad, nag-Singapore, nag-Malaysia, ako pa rin. Ako na sumalo lahat. Ako na sumalo. Yung kapatid ko lumipat dyan, wala rin siyang trabaho. Mas mabuti pa nga sa Lukabo kasi nakapangisda kayo. May ulam pa. O wala Diyan na sila sa Lukabo. Lahat na bibili dyan. Hindi mo alam. Bibili mo lahat. Kaya wala talagang kaya sana naman ma-realize nila na hindi na pabata ko hindi na pabata. May edad na rin ako, 53 years old na ako. Mag-54 na ako. 54 na yata ako ngayong this coming July. Kasi July yung birthday ko. Tapos yung asawa ko, I think 57, 58 na siya. So, 2 years na lang hindi na rin. Kaya talaga, patapusin ko na lang yung isa. Hindi na talaga ako sa isa kasi asikasuhin ko naman ang aming mga sarili. Matagal na rin akong nagpapadala sa kanila for how many years na. Sige palang padala ako na wala nga akong absent. Ako pa sa bahay, ako pa sa kuryente, tubig, lahat. Gusto ko naman ako lang hanggang matapos yung namin. Yung pinapatayo namin yung bahay, maliit lang naman. Pero
Sana naman yung na-realize nila na matuto sila. Sana mag-graduate sila, magtulungan sila yung mga bata ni Efren. Sila na lang, kumbaga sila magtutulungan dalawa, tatlo sila, dalawang babae, isang lalaki. Hopefully yung lalaki hindi naninigarilyo, hindi nag-iinom, hindi siya matutulong ganun. Kasi mahirap ko yung ganun. Mahirap pag pumasok sila sa ganun, tapos mahirap pa yung buhay nila. Tapos yun, minsan nachichismis pa nga kami, isang kahig, isang tuka na lang daw. Okay lang yun kung isang kahig, isang tuka, basta mabuhay lang kami na wala kaming utang. Anuhin mo yan, kung mabuhay ka, marami kang utang. Utang dito, left and right. Ayan. Yung mga kapitbahay pa nga ako, nangungutang sa akin. Tapos pagsabihan pa ako, isang kahig, isang tuka daw kami. Okay lang yun, tanggap namin yun. Hindi namin dinidina yun. Kasi bago naman ako nagtrabaho, diyan naman ako galing, mahirap naman ako. Ngayon lang ako na-bliss, gawa nga nagkapagtrabaho ako dito. Kaya tinatanggap ko yan ng mga sasabihin nila sa akin. Pero okay lang yun, kaya isang kahig, isang tuka, tanggap ko yan. Sila yung lalait sa akin. Pero lalaitin man nila ako ang magsisikap. Sisikapin ko pa rin sa sarili ko. Kasi sila, titingin lang sila sa akin na gano'n daw ang mga pamilya ko. Okay lang yun. Diyan lang ha, sa Bacolod. Sa Bacolod, alam ko yun, sa Bacolod. Diyan lang sa may Villa Esperanza. Ito, alam ko yan sa Villa Esperanza. Pero, kapwa mahirap. Kapwa ididiin ka pa. Yun lang po ang topic natin ngayon. Salamat sa pakinig. Sana po makapulot po tayo ng ating dapat makuha. Salamat po sa lahat sa pakinig po. Thank you po.